Ang kwento ay napupunta sa Tianjin Library at sa loob nito ay makikita natin na may nagbabasa na isang nilalang, at sa kanyang pagbabasa ng libro ay nakasulat dito na noong unang panahon, sa pagitan ng autumn at spring season ay may naganap na kakaiba. At ang pangyayaring yun ay naging matalino at malakas ang mga kababaihan, dagdag pa nito na sa kanyang naaalala na si Kung Mu na isang babae na nagpaglaganap ng idea na ito na maging mas mataas ang pamamahala ng babae kesa sa mga kalalakihan. At nagsanhi ito ng pagbabago sa imperial na imbes na yung prinsipe ang mamahala ay napunta ito sa prinsesa. Nagsalita itong muli na ngayon na 21st century na ay tila bumalik ng muli ang mga nangyayari na ang babae ay mas nakahihigit sa mga lalaki. At dagdag pa nito na ang mga babae din ang humihingi ng kamay ng mga lalaki upang sila'y pakasalan, bukod pa dyan ay hinahabol din ng mga babae ang mga kalalakihan, mapapa sa all ka na lang. Hindi rin nagtagal ay natapos na ni Chu Qing ang pagbabasa at sinira na nito ang aklat na kanyang binasa. At habang sinare niya ito ay sumagi sa kanyang isipan na talagang nakakabuang daw ang mga nangyayari dahil ang mga babae na nga ang mga namamahala kesa sa mga kalalakihan, dagdag pa nito na kung ganito nga ang nangyayari sa mundo ay malamang sa malamang pati ang kanyang pamilya ay ganun na din. Ang kwento ay napupunta sa isang lalaki na nagwalis sa isang bahay. At hindi rin nagtagal ay napalingon ito sa nakita na tila may dumating sa kanilang bahay. Dito nga ay makikita natin na si Chu Qing ang dumating at baka sa kanyang pagmumuka ang galit at namumula pa pisngi nito dahil sa galit. Hindi rin nagtagal ay napayakap na lang si Chu Qing at nagsumigaw ito ng tatay. Ang tatay ni Chu Qing ay si Lin Yuanto at nagsasabi ito kay Chu Qing na hindi ito nagpaalam na magpupunta pala ito sa kanyang kaibigan at late na din itong umuwi. Maya-maya pa ay inamoy ng kanyang tatay si Chu Qing sa partang buhok. At hindi rin nagtagal ay tila nakakita ito ng malaking kuto sa gulat, at nagsasabi na pabango ang kanyang naaamoy. Maya-maya pa ay hinawakan nito si Chu Qing sa magkabilang braso at tinanong ito kung saan sila nagpunta kasama ng babae, at nagagalit itong nagsasabi na dapat wag itong maglabas kasama ng kanyang mga kaibigan, dahil ang mga magagandang lalaki na katulad niya ay dapat nasa bahay lang ito. Agad naman kinuha ng kanyang tatay ang dyaryo at ipinakita kay Chu Qing ang headline na isang 15 years old na lalaki ang na-rape, kaya dagdag pa nito na ano nang mangyayari sa kinabukasan ng batang iyon. Dahil sa mga sinabi ng kanyang tatay ay napasa na lang si Chu Qing na nani dahil tila baliktad na nga dahil lalaki na ang nire-rape ng mga babae. Wow naman wow. Ang tatay ni Chu Qing ay umiling ito at tila nalungkot na nagsasabi na kung gaano nakakatakot ang mga pangyayaring iyon. Dagdag pa nito na ang kanyang kapatid na babae ay graduate na ng kolehiyo ngunit lagi lang ito nasa bahay at walang mahanap na trabaho. At dagdag pa nito na ang nanay niya at siya ay hindi umaasa sa kanya, kaya sinabihan niya si Chu Qing na mag-aaral ito sa kolehiyo at wag ito magpapaluko sa mga masasamang babae. Sa mga advice ng kanyang tatay ay nagsabi na lang itong si Chu Qing na naiintindihan niya at wag na itong mag-aalala sa kanya, kasabay nito ay tinanong niya kung nasaan ang kanyang nanay. Sumagot naman ang kanyang tatay na nakatuntong hininga na ang kanyang nanay nakikipag-usap tungkol sa kanilang business. Dagdag pa nito na hindi na masyado maayos ang takbo ng kanilang business. Pinutol naman agad ni Chu Qing ang usapan at inibon nito na nagsasabi na oras na siguro sa pagkain at tatawagan niya na lang muna ang kanyang ate, agad naman sumang-ayon ang kanyang tatay sa sinabi ni Chu Qing. Sa pinto ng kwarto ng kanyang kapatid ay sinilip ito ang Chu Qing at makikita natin na nakangiti itong kanyang at na may pinapanood.